Ipapatupad na nga or i-operate na ang mga bagong biometric immigration e-gates sa NAIA simula sa susunod na buwan, December 2025, para mapabilis ang pila at mabawasan ang paghihintay ng mga pasahero. Asahan na ang mas mabilis na pagbiyahe sa NAIA simula ngayong December dahil sisimulan na ang activation ng mga bagong biometric immigration e-gates. Ayon sa pamunuan ng New NAIA Infra Corporation, mababawasan ang paghihintay ng mga pasahero sa tulong ng Automated Border Control System gamit ang passport scanning at facial recognition technology na i-ooperate ng Bureau of Immigration. Nakaschedule ang unang phase sa susunod na buwan habang gagawin ang full implementation sa 2026. Sabi ng NNIC, mahalaga ang pag-adapt sa automated systems lalo na at patuloy ang pagdami ng volume ng mga pasahero. Sisimula na ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC ang activation ng mga bagong biometric immigration e-gates sa Ninoy Aquino International Airport sa Disyembre. Ayon sa NNIC, i-operate ito ng Bureau of Immigration para sa Automated Border Control System gamit ang passport scanning at facial recognition technology. Ilalagay ito sa Terminal 1 at Terminal 3 ng NAIA na mga international terminals kung saan required ang pagdaan sa immigration. Ayon sa NNIC, noong nakaraang taon, nasa 15 million ang naging mga pasahero sa NAIA na mas mataas sa kapasidad nito. Kaya naman, ang mga ikakabit na e-gates ay layong mapabilis ang pila ng mga pasahero. May i-activate na kayong e-gates, bagong mga e-gates dyan sa NAIA by next month? Yes, parating na po yung nakalagay na po dyan sa ating mga palitan. Eto, may picture na kami. Ang ganda eh. Ang ganda. Parang Singapore. Oh, para Singapore to. At may ilaw, may ilaw. May kulay ilaw. green. Oh. Ang ganda. Ganda. Christmas. Ano to? Anong pagkakaiba nito dun sa e-gate na naka-install ngayon dyan, Ma'am Dana? Una po, efficient po siya in terms of the size. Kung maalala niyo po yung mga lumang e-gate natin, ang lalaki talaga. Oh. Hindi outdated na at this time kasi 2018 pa o 2016 pa po yung technology na iyon. So marami na po nagbago mula nung panahon na yon. Tsaka hindi masyadong marunong magbasa. Yung luma, hindi masyadong marunong. Ang daming hindi nababasa. So kayo may may ano tawag doon? May boarding pass pa. Ito po ba? Paano ba ang gagana to? Ano bang gagamitin dito? Passport na lang? Pasaporte na lang po. Yes, pasaporte na lang po. Diretso na po yan, biometrics at pasaporte. So, mas mabilis po at mas efficient po yan. At nagpapasalamat po tayo sa NNIC dahil sa pag-procure po yan for NAIA. Ang BI naman po may mga procurement din for all the other airports outside Metro Manila. Ito po arrival lang ito? Ito po ba arrival lang? Meron po tayong na ilagay po sa departure. Uy. At saka meron din po sa arrival. Tulad nito. So saan po itong terminal, Ma'am Dana? Both Terminal 1 and Terminal 3 po, yung initial deployment niyan. But yung procurement po natin for all international airports. Opo, kailan po ito magagamit? Ang initial launch po natin is December 15. So inaasahan po natin dun sa peak season talaga. Yun. Peak season natin. Tama. 3rd and 14th of December. Galing. Ready na po yan na magamit. So ito po ay binili nina Mr. RSA Ramon Ang at no cost to the government. Pero ang mag-ooperate ay ang Bureau of Immigration. Yes, no cost to the government po. Yan, napakalaking bagay po niyan doon sa ating operations, particularly sa NAIA. Pero good news po yan sa mga passengers, hindi kaya bad news yan sa mga empleyado ng
immigration, Ma'am Dana? Baka hindi kaya kailangan magbawas na ng mga tauhan ng Hindi naman, wala namang ganun. mga immigration Wala. officer ang immigration. Wala naman pong maliligwak dahil sa teknolohiya. Lagay po sila sa mas importante po na mga trabaho. Kasi ngayon po parang naiisip yung mga immigration officers natin dun sa manual labor. Pagtatatak ng pasaporte. Pero through the e-gates po, dun sila ilalagay sa secondary inspection. Promise yan, ha, Miss Dana, ha? Promise, ha? Wala pong maliligwak. Walang maliligwak. Kulang po talaga yung immigration natin. Kulang pa. Kulang pa. Kulang pa. Kaya pala may mga tumatawag sa amin, nag-apply. Tatawagan daw kayo, Ma'am Dana. May mag-a-apply po. Pwede po. Pwede pa, basta qualified. Opo. Openings every now and then dun sa career portal. Hindi, actually nakaka-excite itong bagong e-gate na ito, Ma'am Dana. Kasi katulad sa Singapore ngayon, dati-rate, pag departure mo, magtatap ka pa ng passport. Ngayon, nung itatap ko yung passport ko, nung paalis na ako ng immigration, hinarang pa ako nung bantay dun eh. Wala na, yung mata mo na lang. Mata na lang. Mata ko na lang, wala ng passport. Eye scan na lang. Eye scan na lang, yung iris na lang. Ang galing. I'm sure darating din tayo dyan. Parang ang feeling natin feeling mayaman na rin ang Pilipinas. Talaga. Basta kailangan efficiency. Maunlad na rin ang Pilipinas. Sa time and motion po, ilang segundo po yon yung bawat isang pasahero? Sa tingin ninyo? Nasa 8 seconds po ang lowest natin. 8 seconds. Sa mga kababayan natin kinakabahan or natatakot sa mga pagbabago sa NAIA or pagiging automated na baka hindi daw sila marunong. Huwag kayong mag-alala guys dahil may nag-assist naman yan or lagi namang yan may nag-a-assist. Kagaya dito sa Dubai Airport.